Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa inilabas na ayon sa Ombudsman. 10 million pesos na halaga ng mineral ores na samsam sa isang lalaki sa Bukidnon. Bagyong Uwan, posibleng lumihis ang direksyon at maglandfall sa Catanduanes ayon sa Pag-asa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pagkukumpirma ngayong araw sa isang interview kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon kay Remulla, inanunsyo niya ito in good authority dahil isa itong public interest. Inihayag naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang natatanggap na Interpol Red Notice laban kay De La Rosa. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni De La Rosa na kung totoo man ito ay nagtitiwala sila sa pamahalaan na umaksyon ng naaayon sa batas at pairalin pa rin ang due process. Matatandaang si De La Rosa ang nagsilbing hepe ng PNP sa ilalim ng Duterte administration na nagsilbing top implementor ng war on drugs. Nasabat ng Police Regional Office 10 o Pro 10 at RMFB 10 ang 10 million pesos na halaga ng hinihinalang mineral ores sa sitio na Bunturan, Barangay Kalanganan, Bukidnon nitong November 7. Nahuli ang driver na si alias JP, 24 na taong gulang, sakay ng Red Shackman dump truck na may 500 sako ng mineral ores mula Barangay Dao, lugar na kilalang pinagmumulan ng iligal na pagmimina. Ayon sa mga otoridad, permit para sa buhangin at grabang na ipakita ng driver. Kumpirmado ng Menro na iligal na nakuha ang mga mineral. Nakumpiska ang truck, mining tools at mga sako ng mineral ores habang inaayos ang kasong isasampa laban sa suspect sa tulong ng Mines and Geosciences Bureau o MGB. Inanunsyo ng Pag-asa na maaaring lumihis patimog ang Bagyong Uwan at magkaroon ng direktang epekto ito sa Bicol Region. Ayon sa Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa ngayong araw, kung bahagyamang lilihis ito ay posibleng maglandfall ito sa Catanduanes. Huling namataan ito kaninang alas 10 ng umaga sa layong 680 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar na may maximum sustained winds na 140 kilometers per hour at bugsong aabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour at inaasahang maglalandfall bukas ng gabi o Lunes ng madaling araw sa Isabela o Aurora kung hindi man lilihis ang direksyon nito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.